Kapatid, ano bang gagawin natin, di ba? Ganon. Anong palagay nyo? Yung mga tattoo na ganon, nakita nyo yun, di ba? Hmm. Sa anong ano natin? Anong verse lang makikita natin doon? Meron ba kayong verse? Ha? Kasi ano, Old mayroon ano ngayon, Testament. uso ngayon niya, kapatid, yung mga tattoo, uso ngayon yan eh. Yung anak ko nga, nagpatato sa kilay. Sabi ko, bakit nagpatato ka? Para hindi na daw ano. Hindi, ano, tumagal ka na. Diba? Yung kilay lang. Yung iba naman, yung lips, pinakapal. Hindi sana, pinakagat mo na lang sa putakti yun. Diba? Pinakagat mo lang, hindi kakapal pa yung lips mo. Ha? So, isa yan sa mga yung mga tattoo. Yung iba, gusto nila butterfly. Mga cute ano, butterfly. Ang iba, ang iba nagpatato yung pangalan ng ano nila, boyfriend, girlfriend, nag-break up. So, i-erase Nako. na naman yon, magpapatato na naman ng bago. Then, nag-break up uli, magpapatato na naman ng pangalan. So, yun ang ano ngayon, di nagpatato, di tinatanggal na naman. So, ang isa diyan ay tinanong sa akin ni brother na ano na Tagalog po. Ano bang masasabi mo sa ano sa tato? Okay? Meron tayong verse, i-share ko sa inyo para makita nyo, okay? Doon sa mga hindi nakaano, let me see. Ano muna natin, ibalik natin. Saan ba kinukuha ang i-share dito? Paano pag-share? Nakalimutan ko na, nawala na yan. Ano, Share. Ayun, okay. Nawala eh. So, ko share ang to. Okay. Balik tayo dito sa ano, tato. Okay. Nakikita nyo na? Mhm. Yes. Okay. So, dito sa ano, yan ang mga ano, kapag pag-tip ka sa tato, yan ang magiging ano, $20. Pag libre, ang ginagamit nila ballpen lang, tapos susunugin, yung mga sa ano. Ngayon ito sa Bible, meron dito sa Bible eh. Pero punta muna tayo sa ano, sa ibabaw. Sa ano, sa Leviticus, tingnan nyo, meron ba kay Leviticus? Kaya meron yan. Ah. Leviticus 19:28. Anong sabi diyan? Do not cut your bodies for the dead or put yung tattoo as mark yourselves for I am the Lord. Now, alam nyo, may mga tao na pag may, ano ba, namatay yung anak nila, ipapatato yung picture sa kanilang dibdib, di ba? Napansin nyo, iba, Mhm. pinapatato yung mga ano. Ang iba naman yung mga girlfriend, yung mga ano, talagang ano, ginagawa nila kasi yung katawan ng tao parang ginagawang canvas. Yung ano, yung canvas ba, yung parang Um, yun know, yung mga artist ginagawa ngayon. Imbis na bumili ng canvas, ang ginagawa yung katawan nila. Ayan. Ang pangit nga diyan, halimbawa, yung batang-bata ka pa, yung tapos maskulado ka, nagpatato ka, di ang ganda ng clear. Pag tumaba ka na, nag-i-expand eh. Late yan. Oo, nag-i-expand na. Tapos ano na. Kaya alam nyo, itong tanong sa atin ito, darating at panahon dahil kasi uso na ngayon. Kayo mga minister, alam mo, ito, Brother Mike, may magtatanong, oh, Brother Mike, ano ba, okay ba yung tato? Di ba? Tato. Hindi yan, okay ba yung tato? So, itong sa 28, ano masasabi niyo ito sa 28? Ito ba, sa Old Testament to, di ba? Mm. Sa Old Testament. Meron nga nagpatato eh. Si yung ano, yung mukha ng mga boxer. Magiging ano na to eh. Minsan nag-i-extreme eh. Yung idolize na yung 'di ba si Mike si ano si Manny Pacquiao May ta- o saka si mga ano boxer, ang daming nagpatato sa kanilang katawan yung mukha ni ano Pacquiao. Ganun eh. Minsan kung ano, parang idolatry na yun eh. 'Di ba? Hmm. O idolatry. Tapos yung iba, yung kalaberang inano nila eh. So ngayon, kaya nga dito, isa sa New Testament natin, ano yan eh, yung katawan natin, my body, my choice, sabi nila, di ba? My body, it's my choice. Di ba? Tama ba yun? Pero ang siguro paalala lang natin, advice natin, merong side effect yan eh. Di ba? Ay. O may side effect yung mga tattoo na yan eh.
Kasi permanente yan. Number one, pag naitattoo nyo na sa katawan nyo yan, hindi na matatanggal yun. Di ba? Pag na ano nyo sa permanente yan eh. Kasi Pero sir, mahal. nakamahal. Pero pag mura, nako mas mahal pa yung pa-erase. Pabubura ng papangit yung skin. Saka mas masakit pa yung erase kasi ano yun, laser ang Ay. ginagamit dun eh. Oh. Di ba? Yan natin. So, i-pray natin na yung mga kabataan mag-isip hunos dili. Tapos mayroon pa infection yan eh. Medical issue, may infection yan. Pag na-infected sila, di ba? Pag na-infected, tapos ano pa mangyayari doon? Ang nakakalungkot doon na mahal pa nga yung pagpapatanggal kaysa sa ano pagpapatato eh. Opo. Di ba? Mas mahal pa. Ngayon, ang ating, kaya siguro to natanong sa akin, sabi ko na-invite ko para discussion natin. Kaya nga na-invite to dahil saan? Modern na, uso na ngayon eh. Sino sa inyong may tato? Brother Joel, may tato ka ba? O Joey? Ha? Meron po akong tato. Ha? Nasa balikat, yung sa aking braso. Oh. Ito pong tato ko ay sa Guardians. Guardians of Galaxy? Member ng Guardians. Member po kasi ako ng Guardians eh. Dati akong presidente nung chapter namin dito sa Calapan, sa Wawa. Yeah. And secretary ako ng Provincial Executive Council dati. So, before yung bago ka maging yung pag ikaw ay natapos na sa membership sa Guardians ay kailangan mo may mark. May mark? Oh. Ang mark na yun ay dito sa dalawang kamay between the thumb and the index finger. Sa carb na meron doon yung kung saan kang yung nasa left hand ay yung alam mo sa akin LG ang nakalagay ay Guardian from Guardian Luzon, taga Luzon ako. Doon sa kabilang kamay ay maliliit lang naman to. Ito yung rank. Kung anong rank Karamihan ka. kasi tama kay Brother Joel kasi karamihan sa mga tattoo ano yan identity ng isang grupo. Ngayon depende na lang kasi pag grupo ka ng masama, meron dito sa US. Pag sinabing MS-13, talagang pumapatay ito ng tao. Ang initiation nila bago ka maka-join, kailangan meron kang papatayin. Nakuha nyo? Bago lalagyan kang tattoo. Pag MS-13 or Trende Aguada, anong term na yon, mga gangs yon. Pero may mga tattoo siguro mas separate natin. Pero nga ang warning sa atin sabi nga sa Leviticus, keynote ni Brother Robert Contenare sa 19:27 and 28, ye shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar or mark a corner by thy bird. You shall not make any cutting in your flesh. Katulad kanina, yung lizard, di ba? Bukod sa kinakat niya yung tinanggal yung tenga niya, tinanggal yung ilong niya. Talagang cutting na yun. Yun ang example na you shall not make any cutting in your flesh for the dead. For the dead. Kasi alam mo yung mga alam nyo ba, diyan na uso yung mga blood compact Blood compact. Tapos ngayon sa Yakuza or Yakuza, tapos sa mga mafia, tapos sa mga, ano ba sa Chinese gang? Ano ba yung grupo? Ano ba sa Chinese anong tawag doon? Oo. Puputulin yung, Triad? yung triad. Puputulin yung hinduturo nyo, yung puputulin yung kamay nyo. Yun ang cutting for the dead. Yun nun. Kaya alam nyo, minsan kaya nga sabi nga sa Romans I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you shall present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Therefore, maganda isa to be not conformed any longer. Yeah, but be ye transformed. Alright? Alam mo siguro maganda lang gamitin yung cutting
pag sa ano yung sa ano, 'di ba sa mark, 'di ba? Yung, alam niyo yung sa mark, ha? Kung ang mata mo ay yan ang spiritual surgery. Kung mata mo ay makakapag-ano sa yung kasalanan, mabuting tanggalin mo na lang yung mata mo or dukutin mo yung mata mo para hindi ka mapunta sa impyerno na ang apoy ay hindi namamatay at ang uod hindi rin namamatay. O kaya putulin yung kanang kamay mo o daliri. Alam niyo yun ay spiritual surgery yun, hindi yun na physical. Opo. Yun ginagawa nilang physical. 'Di ba minsan tayo na nga putulin man yung dila ko, nagsasabi ako ng totoo. Ay baka mamaya maputol yung dila mo eh. 'Di ba, kapatid? Sige, putulin mo yung dila ko. Kung totoo yun, malungkot yun kasi ano yun eh, ang tawag doon eh, talagang ano na, extreme, 'di ba? Extreme na yun. So, ano pa may dadag niyan yung kapatid sa tato? Yung si Brother Joel may tato. Ikaw, Brother Joey. Wala po. Wala. Wala. Baka sinisekreta mo lang. Baka nakatago Ay, yung tato mo. si Kuya Monching, lahing kasama yan nung una pa eh. Ito po Bawal na ako. bawal sa amin. Oksong Ha? tattoo ko. Wala. Ano? Pastor, Pastor. Masyadong mahigit yan si Kuya Monching nung unang panahon. Sa amin, Paglaro marami ng si bilyar, Tondo. bawal na Mga bawal tattoo yan eh. nandun. Sputnik, Commando. Kung gusto mong tattoo. Pero alam niyo, merong natural na tato eh. Alam niyo ano yun? Yung birthmark. Natural. Yung birthmark. Di ba may mga birthmark, ang Oh. laki. Yun ang mga natural. Wala May tayong tattoo ako magagawa sa doon pag likod. yung Laki. natural na tattoo yun eh. Di ba? Yung mga birthmark. Ngayon, Oo. yung mga, kasi ang ano yan eh, alam mo, nagpatato si Brother Joey para ma-impress niya yung ano niya, yung kanyang girlfriend. Aba, pinatato impress niya. Hindi na-impress, nakipag-break kasi nga, hindi ko naman kamukha yan eh. Di ba? Hindi ko, Pastor. hindi ko naman kamukha yung tattoo na pinatato mo sa ano eh. Hindi ba ikaw to? Ay, iba pala na ipatato. Ha? Yung, yung, Pastor, sige po. dalawa pala yung girlfriend niya, isa pala na ipatato, yung isa hindi eh. So, impress, ipakita yung pagmamahal, kaya ka nagpapatato eh, di ba? Gana na, tato ng ano ba nagpatato ka sa noo, abay, talagang ha? Extreme talaga, extreme. So, we're praying na sana yung mga kabataan maghunos dili, mag-isip-isip muna kasi lalo pa ngayon may mga uso nagpapatato yung lasing. Ay. Pag nalasing sila, magpapatato sila pag bukas. Ano to nakalagay sa kamay ko? Meron pa nakalagay sa puro sa noo, may nakalagay pa. Maraming story ang ganun eh. 'Di ba? Pastor, 'Di sige ba? po. Sige. Iba-iba po kasi ang klase ng tattoo eh. May classification din po yata yan. Tama, Lalo na tama. yung pagdating sa yung kagaya yung kinikwento nyo kanina ng mga tattoo na grabe naman talaga extreme. Oo. Para to impress yung ano hindi yung mga ganun tattoo kine-question yan pagdating sa ano sa tayo to bago ka lumabas ng bansa. Hindi Mm. ka basta makakalabas Immigration. ng ano, kine-question yan eh. Pero yung Mm. klase ng tattoo na meron ako, Mm. kahit saan kang pumuntang bansa, ina-acknowledge nila itong ganitong tattoo kasi ito ay tattoo na ito ay para sa civic organization eh. Oo. Ah, Taka yung mga US Marine, may mga tattoo yan eh. Pag Apo. US Marine, meron silang logo, tsaka meron silang number. Halimbawa, US Marine Battalion 13, ganon. Kilala yon yung mga yon, mga batalyon. No? Si Robert nagpatato ng COC. Aba, alam natin pag COC. Ha? 'Di ba? Kaso pag nilagay ng ng K tsaka fight, aba yung sabungero pala yun eh. COCK tapos fighter, aba na yun. Sa sabong naman yun. Iba na yung ha? 'Di ba? So kailangan natin yung siguro nga maganda nga yun gusto mo nyo rin ng tattoo, lagay nyo ng COC. COC. Ang alam ko po kasi, excuse po, yung tungkol Sige, dyan sa Brother Mike. tattoo.
Opo, alam ko po dyan sa tato, hindi ko lang maano yung verse sa Old Testament. Oh. Yan ay tatak ng isang alipin. Oh, tama, alipin. Opo, Oh. kaya yung Saka ano yan eh. nagpapasato, mga alipin na yan. At saka yung sinusunog, di ba, sa mga kalabaw, nilalagyan ng number. Oh. Ha? Oh, halimbawa, si Monching, Opo. merong ano yan, yung tawag na, ano bang tawag doon sa Rancho. mga rancho? Oh, di tatatakan niya yung mga Rancho. baka, Mon 102, Mon 103, Mon 104. May mga tattoo yun eh. Kaya lang ano yun, talagang sinusunog. Yun ang mark doon. Ngayon, palagay ko sa Leviticus, sinasabi dyan yung 19:27 to 28 na ano dyan eh, yung huwag ka magpaging slave. Kasi lumalabas parang slave ka eh. Yan. Yes, sir. Para kang slave, ganun. Yung iba naman, ginagawa nilang ano, yung tradition. Ang iba, ginagawang superstition. Alam mo yung superstition? Yung nagpapalagay ng yung Santa Muerte. Alam mo yung Santa Muerte? Ha? Yung Santa Muerte daw, yun ang nagpo-protect para hindi ka mapatay. Pag yung mga gang, yung mga yan dyan sa sa mga sa Mexico. Oo. Para hindi daw sila ano yan yung calavera yan yung mukha ng ng mga bungo para hindi daw sila talaban ng bala. Ginagawa nilang Meron din anting-anting. Oo. Ginagawa nilang anting-anting yun eh. yan. So, yun ang yeah. So, yun ang isang nakakalungkot doon. Ginagawa nilang ano yan eh, parang magic. Magic sa ano. Ngayon, ano sabi ngayon sa kasi sabi nila, my body, my choice. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, ito, basahin nga natin to sa ang ganda nito eh, itong lesson na sa Corinthians eh. Alam niyo sa Corinthians, ito. Sabi alam mo kasi yung mga tattoo, party rin ng yan, yung idolatry, immorality, ganyan. Kaya nagpapatattoo yan para ma-attract sila. Aba, ang ganda ng tattoo niya, no? Pang-attraction yan eh. Sabi dito, all other sins a person commits are outside the body. Besides that, but whoever sins sexually sins against their own body. So, bukod sa sexually, immorality, bago lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa katawan natin, ang iba ginagawa nilang improve eh. Alam niyo merong nga nagpapatatoy. Alam niyo yung birthmark, ha? 'Di ba may mga babae may birthmark, nilalagyan nila ng tattoo o yung mga surgery, pinakakoberan nila ng tattoo. So may purpose, 'di ba? Nakita nyo, 'di ba, yung tattoo nila nilalagyan na ng birthmark ganun. Yung hindi birthmark yung yung ba na yung anong tawag doon? Enhance. Hindi meron tawag doon isa. Ano 'di ba yung hindi natural birth, anong tawag doon? Yung Deformities. Ano? Deformities. Okay. Hindi may tawag doon yung 'di ba nakalimutan pa. Cesarean, 'di ba? 'Di ba yung mga pag nag-cesarean, di may mark. Nilalagyan nila ng tattoo para makoberan. Ano ba ikaw na-aksidente ka, natapyasan yung mukha mo, papalagyan na lang ng tattoo para to cover up, upgraded ganun. So ngayon palagi ko depends sa purpose bakit ka nagpatato Ayan, opo, tama. Diba? Bakit ka nagpatato, Ramon? Yun, sabi doon. Bakit ka nagpatato? Anong dahilan ng pagtatato mo? Ngayon, kung ang to lure, to cover up, or to upgrade ang katawan mo, wala sigurong doon. Pero kung masama ang purpose, kasi sabi dito sa 19, do you not know that your bodies, ang katawan natin, are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? No, you are not your own. Hindi ka, kasi pag tayo na kay Kristo na, hindi na tayo may-ari ng yung my body, my choice. Hindi na yon. Kasi dito, uso yan sa US yung my body, it's my choice. Ba? Talagang yun ang pinapalabas nila Ano man gawin ko,
Pakatay ko tong katawan ko, ipatadtad ko, paano ko, it's my choice. No, no. Kasi darating ang paano, nahahanap tayo sa Diyos Sa Diyos eh. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Body. Ganun lang yan. So ano bang mga comment nyo, mga kapatid? Mukhang nanonood kayo ng ng Itbulaga o tanghali. Mukhang nanonood kayo ng series na series. Ano palagay nyo? Sa akin po, sa akin no, sa akin kaya ang sabi sa Leviticus, yan ay sign na ikaw ay slave kahit nga yung pagpapabutas ng tenga. Hindi naman sa lalaki. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang mga babae talaga nagpapabutas ng tenga. Pati ang mga lalaki nagpapabutas. At sabi diyan sa Old Testament, yan ay sign na ikaw ay slave. Doon nagsimula yung history na yan eh. Nowadays, no? Dahil tinatanggap na ng lipunan, baka meron na silang ibang ibig sabihin. Meron ng ibang intention. Bakit sila nagpapabutas ng tenga, no? Tama nga naman. Ano yung intention? Ano yung motive? So it goes down dun sa intention, dun sa motive. Bakit ba pinagagawa yan? Meron akong kakilala, mag-asawa, nagpatato. And they are very active sa praise and worship. Sabi nga ang pinatuto nila, yung pangalan ng kanilang dalawang anak. Sabi sa akin, kaya kami nagpatato nito para wala lang, kasi mahal na mahal namin. Dapat magpaalala lagi sa amin na mahal namin ang aming anak. Ayun, kaya sila nagpatato. Yun ang motivation nila. Tinanong sa akin, sabi ko, lagi naman, bakit natin ginagawa ang isang bagay? Ano yung nagtutulak sa atin? At yung nagtutulak sa atin, madali namang isipin maganda ba o hindi maganda? So, kung ang motivation, kung ang intention ay maganda, I think sa akin lang naman, it goes beyond. Huwag lang yung selfish. Kung ito'y kasama sa kapahurihan ng Panginoon, at walang matitisod kasi hindi lang problema. Yun yung principle ng 1 Corinthians chapter 8. Yung inihanda na mapagkain sa mga Diyos-Diyosan. Pwede bang kainin o hindi? Marami sa atin naniniwalang hindi pwedeng kainin. Pero pagka binasa, wala lang. Yung mismo yung pagkain, masama. Dahil inihain nga sa Diyos-Diyosan. Pero pag binasa, yung principle ito ng 1 Corinthians chapter 8. Pero pagka binasa natin, mga inihain sa Diyos, sabi na simula tayo ay mga mga may alam at minsan yung kaalaman natin nagpapalalo. Ayun, yun ang simula. Pero pinag-usapan doon, meron lang isang Diyos at lahat ng ibang Diyos, hindi mga Diyos-Diyosan, walang kapangyarihan yan. So, kahit inihain pa sa Diyos-Diyosan yan, pwedeng kainin. Kaya lang, sabi niya, pagdating doon sa later part, hanggang verse 13 lang naman tayo, 1 to 13 bandang 8, 9 hanggang pababa. Sabi, pero kung may mga mahihina ang budhi at nakita kayong kumakain ng pagkain na inihanda sa Diyos-Diyosan, hindi ba sila na mahina ay matitisod? So, ang problema natin, pagka nagpatato tayo, kahit ano pang reason, pero may matitisod, ang mangyayari nun, baka matisod sila. Pero hindi kasi nasabing, per se, ang tattoo ay masama. Depende sa motivation. Ang kinakailangan siguro natin gawin ngayon, education. Education. Bakit ang pagbubutas ng tenga ngayon na nilalagyan ng hikaw ay hindi na kinukonsider na slavery? Doon nagsimula yan. Bakit hindi na? Baka siguro nagbabago na ang panahon at nagbabago din ang paliwanag sa mga bagay-bagay. Ang bottom line dito, ang paggawa mo ba niyan, ano ang motivation mo? Masama o mabuti? Kung mabuti, sige, ang nanay ko nagpatato. Sabi ko, tanda-tanda nyo na, nagpatato pa kayo. Yung patatong kilay. Kasi nga naman, economically, practically, hindi na siya magbubunot ng kanyang kilay. Pangit sa stage pagka buhag ng no? So kung nakatato na, madali na lang. So, practicality, economics, no? At para maging presentable din siya, nagpatato. Parang 73 na ata siya na magpatato Kasi 69 siya dumating. So, ang sinasabi ko lang ito. Ang tato
Depende bakit nagpatato. Kung ang nagpatato para makilala, maging tanyag, mawala ang kaparehan ng Panginoon, masama yun. Pero kung ang tato sa kanyang motivation ay alam niya na ito ay nagpupus sa kanya para lalo pang mapalapit sa Panginoon, okay lang. Yung ikatlo, paano kung may matitisod? Ayun na, kaya wag na lang. Kung Yan. wag na lang. Pero sa akin lang naman yon, sa akin lang naman yon. At hindi ko sinasabi ito sa kalatan. Sa akin, sa aking sarili, hindi na lang magpapatato. Baka may matisod. No? Pero may tanong nga si Kuya Joel kanina eh. Joel Magsino. Sabi pa, paano kung siya ay nagpatato tapos naging Kristiyano? Kumbaga, resibo ito ng nakaraan niya. Ayos lang yun. Pwede niyang, eto ang tattoo ko nung ako'y makasalanan pa. Hindi, wag kayong gagawa nito kasi baka mapasama, pangit sa katawan. Yun. So, kung nagpatato siya na hindi pa Kristiyano, okay lang yun. At naging Kristiyano. No, so sa akin, yung motive behind or the reason bakit siya nagpatato, no? Behind this object na yun ang binibilang natin. Pero mas mabigat pa rin, according sa principle ng 1 Corinthians chapter 8, doon sa matitisod, no? Ang ano diyan kapatid din, ang ano natin diyan kasi magpatato ka o hindi magpatato, meron talagang matitisod. Ay, tama. We're trying to eliminate Merong yung gustong pwede merong gustong may tato. Ay ba't wala kang tato? Matitisod din. Magpatato ka, mapapatisod ka na rin. Alam nyo kasi ano yan eh, nagiging excuse yan eh, na may tato o wala. Alam mo kung malakas ang ating pananampalataya, ang kapatid mo may tattoo man o wala, ano eh, dapat mag-encourage dyan tayo eh. Kasi ngayon nangyayari, yung tattoo uso na eh. Ay, Nung panahon natin yan, nung panahon natin, nung kabataan natin, pag may tattoo, ibig sabihin, galing ka sa bilangguan eh. Ay, Yes, tama. tama. 'Di ba? 'Yun ang ano. Pero ngayon eh ano na, decolor pa ang tattoo, buong katawan pa, talagang At alam mo tawagin ito. nakaka-addict daw 'yan eh. Halimbawa na ano ka Ay, na tatuan ka ng maliit tapos gusto ko na malaki. Tapos buong katawan na. Ang iba buong katawan talagang tinitiis nila 'yung ano eh. Addictive daw 'yan eh, 'yung injection. So anyway, ang sa atin lang siguro bilang mga workers ano lang tayo siguro maging malawak ang ating pangunawa eh. Dagdagan natin ang pangunawa ay, kasi marami tayong na makikitang ano may tattoo eh. Oo. Yung ano kung ano ng mga pinapatato. Basta wag lang yung extreme kasi yung iba sobra na ay, extreme na eh. 'Di ba yung opo. pinakita ko sa inyo, extreme na yung mga tattoo na yan eh. At saka mga facelift, ha? Ang ganda na ng mukha, pinapaganda pa, ha? Ay yung ano dito, ang isa pang extreme. Alam niyo isang extreme dito? Yung ano, yung ewan ko kung ano, yung tinatawag na Mali pa. transgender. Alam niyo yung transgender? Ay, butol, No. biyak, No, ano-ano na pinapatanggal ang nagawa. ano. Pagkatapos nagsisisi bakit pinatanggal, 'di Hmm? ba? Hindi na magkakaanak yung babae, nagte-take ng mga ano yung Hormonal, para maano, tanggal. hindi na magkakaanak, affected na yung mga babae, ganun. So, ibig sabihin, may mga extreme eh. Lalo pa Pastor, yung mga kabataan. may share lang po ako. Runner eh. Ah, naalala po ninyo yung kinekwento ko na outreach namin sa sa Bako. Oo. Yung pong area na kung saan ay nakatayo yung church ngayon Mm. ay ka-member ko siya ng Guardians. May tattoo din siya, yung vice mayor, dating mayor ng Bako. Mhm. May tattoo din siya. And may ilan din sa mga members namin na yung mga active worker ngayon sa church doon sa Bako ay may mga tattoo na katulad ko, Guardians. Kasi pare-paras po kami member ng Guardians. Mhm. So, nung yung ang tinitingnan ko po kasi dito ang bahagi, eh, yung panahon na yung panahon na hindi nila alam na kung ano man reason meron sila bakit sila nagpatato. And by now na naging member sila ng church, hindi namin sa amin hindi na namin ako personally
hindi ko Kinokondem. tinitingnan pa na masamang bahagi kasi actually nakatulong pa nga yung pagiging member namin isa-isa ng guardians kasi una, hindi naman po ito naitato dahil para lang to please somebody or what. Ito ay para pag tumulong, yung isang samahan ito na tumutulong sa pamayanan. And nakita ko rin yung nakita ko yung kanilang yung mga member namin sa Podo, hindi ko sila kilala before. Nalaman ko lang na mga members pala namin sa Guardians ng mga ito. Eh may magagandang puso eh. At talagang doon sa ilang kasi nag-start kami ng November 3 hanggang ngayon ay sila yung nakikita ko na gumagalaw doon sa church para Oh. ano. So meron din siguro hindi magandang implication pagka talagang ang tattoo mo extreme na. Pero nasa pagtanggap din natin sa kapatid eh. Kung kahit na ito ay extreme yung kanyang tattoo at nung makilala niya ang Panginoon ay naandun na yung mga tattoo na yan, hindi natin kailangan sigurong hindi ko pa sinasabi na na i-judges natin sila, pero we have to accept them kasi Tama. yun na sila before sila na makilala ang Panginoon eh. Oh. Ang maganda doon ay nakakilala sila sa Panginoon, naging kabahagi sila ng iglesia, and the same time gumaganap bilang Kristiyano, bilang ang lingkod ng Panginoon, gumaganap sila kahit na ganun pa rin yung itsura nila, may mga tattoo sila. Regardless nun, mas masisipag naman ng mga miyembro. Dati kasi ang ngayon yung mga organization, association, lahat ng mga dati lang mga t-shirt, uniforme, 'di ba? Oh, simple lang, may t-shirt, may jacket, 'di ba? May mga sombrero na-identify eh. Pwedeng mawala yun. Ang nakakalungkot lang yung mga katulad ng mga gang, katulad ng OXXO, BNG, Bahala Gang, yung mga ganun na. Permanente na yung tatong yun eh. Kaya yun ang pass mo. Pero sa Panginoon, walang problema yan eh. Ang ibig ko lang sabihin, kung ano ba, yung iba nga ID lang eh. Oh, ano ka ba? Member ka ba ng pakita mong ID mo, 'di ba? Ganun lang eh. Tama, tama. Kailangan naman ipapakita mo pa yung tattoo mo, 'di ba? May ano din yun. Kaya sa atin na maganda siguro si Ose no, Brother Robert, ha? Si Ose. Tayo papakita sa braso. But May anyway laro kasi, po sa ha? may laro sa sa internet sa Hmm. DOC. Ang ano niya, Clash of Clan. Laro sa computer. Oh. At marami kapatiran, meron nga talagang gumagawa doon. COC. Basta grupo ng mga, dati pa yun, matagal na yun. Ewan ko kung Ilalagay mo may COC 33 AD. 1901. 3380. Clash of Clan ang pangalan ng ano. So anyway, napag-uusapan lang natin kasi nagtanong sa akin eh. Kaya sabi ko ganito yan eh. Ang ating opinion, pero ang Diyos pa rin ang final kasi we're living by grace. Kahit ano pa yung Amen. Opo. ilagay mo sa Opo. katawan mo, it's between you and God. Ganun lang yan eh. Kung Hmm. ang tattoo, ang facelift to upgrade ang katawan mo or to please yung loved one mo, merong kang mahal sa buhay na bilib na bilib sa tattoo sa isang taong ganda-ganda ng tattoo nainganyo ka ba para sabihin ng misis ko maganda yung tattoo ko di nagpa-tattoo pa rin ganun. Yung iba nag-facelifts, 'di ba? Nagpaganda ko ng katawan ko, nag-plastic surgery para hindi maghanap ng iba ang aking mister. O ganun, may mga may mga purpose eh, 'di ba? O nagpa-lipo, 'di ba? Yung nagpa-lipo sila, nagpa-botox. Ano na 'yan eh. Kaya yung mga cutting depende sa siguro 'yan mga kapatid. Depende sa mga Motive. idea o sa motive. Kasi what's in your heart? Yan. O anong nasa puso mo? Kahit magpatattoo ka man o yung sabi nga may magpapatattoo daw ako ng magpapatattoo daw siya ng butterfly. O sige, baka lumipad ka ha.
Ganun, papatano. Ang iba, magpapatato daw ng tiger. O, sige, mukhang tigre ka nga eh. Di ba? Yung tigre yung ano. Ugaling tigre, no? Oh, eh. Anyway, Hello po, basta yung... excuse po. Oh, sige, Brother Mike. Yung pong tungkol dun sa nagtanong sa inyo, siguro po naghahanap siya ng isang command sa Bible verse na talagang bawal magtato. O, hindi pinapahintulutan magpatato. Meron Kung meron talaga. nun. Kaya lang sa Old Testament. Opo. Kasi sa Old Testament, ang nakasulat doon. Sa New Testament, hindi na inano yan eh. Kay Jesus Hmm. Christ, hindi naman siya tumitingin sa ano, yung sa physical. Si Jesus Christ, hindi siya tumitingin sa Amen. physical. Amen. Tumitingin siya sa yung nasa puso. Opo. Amen. Kaya kahit sabi mo na punong-puno ka ng tato, eh kung talagang nabago ka ni Kristo, isa yun sa Amen. bago. Big amen. Di ba? Tama ba yun? Tama po. Amen. Tama. Amen. Tama. Correct. Kaya pag may nagtanong sa inyo, ano lang sabi mo, it's between you and God. Kasi si Kristo, ang Yes. Correct. interesado siya ang interesado ang Diyos sa puso mo, hindi sa tato mo. Yes. Amen. Ba? Amen. I Amen. don't care about your tattoos or how many tattoo or twos, threes, tapors, tattoo eh. Yeah? Oo Kahit nga, no? maging top 4, top 5, I Amen. don't care how many, basta ang puso mo ang importante diyan. Ano yung puso mo sa Diyos? Ha? Amen. Meron alam mo, meron Amen. ako alam na preacher, nagpatato siya. Sabi niya, bakit ka nagpatato? Para yung ma-win ko yung mga may tato kay Christ. Mm. Siya nagpatuto, simple lang yung tattoo niya. Yung nakita sa braso, ha? Pinatato niya. Ngayon pag yung mga yung picture, magandang ba, magandang tattoo. Tapos sasabihin ng mga may mga tattoo, ang ganda ng tattoo mo. Yes. Pero ang gusto niya talaga makausap Back. niya yung may mga Opo. tattoo. So depende sa layunin mo, kapatid. Kung makatulong sa kapwa, it depends. So wag naman kayo magpapatato agad, Brother Robert, ha? Baka magpapatuto para makakuha ka ng attraction. Si Joey, balak yata magpatato Kung yan. kailan tayo tumanda, nagpapatato tayo. Ipapinatato mo pa, Mickey Mouse, Tapos ang pinapatuto mo yung mga artista. Para ba si Pacquiao, Nakaw. yung isang fans, pinatato mo ka ni Pacquiao, Talaga si Pacquiao napapalingo na lang, Sabi ni Pacquiao, bakit mo nilagay mukha ko dyan sa braso mo? Mm. So, ganun lang yun. Kaya, mag-iingat tayo ng pagsagot kasi uso na ngayon yan, Uso na yan, tattoo na Opo. yan, Hindi mo pwede ka mag-quote sa Leviticus, Ibig sabihin sa Leviticus, huwag kang magkakat ng mukha. Ito nga ang pinakita ko sa inyong sample, talagang pinatanggal yung ilong niya, pinatanggal yung tenga niya, pinatanggal niyang Sabi. ang tawag siya nga Mm. yan, the lizard man. Nagpalagay siya ng sungay. Intentional yung parang huli yun dito nilagay. Totoo 'yun. Tapos yung Mhm. niya yung skin niya parang parang lizard Oh. So, halimbawa magpapatato si niyan na Sister Juliet para ma-impress lang si Brother John. Di yun na wala tayong magagawa doon Oo. Ang ganda naman ng tattoo mo, Sister Juliet. Yung kilay mo hindi kumukupas ha. Hindi ka na nag-eyebrow, di ba? Tapos yung lips, meron nga nagpatato sa lips pulang-pula Hindi, bakit lips ka ng tattoo ng lips para hindi na ako magli-lipstick? Talaga. Mm. Tipid. Hindi natatanggal, pulang-pula yung iba naman, talagang yung pinapabuka yung lips, di ba? Nauso ngayon, pinapabuka yung lips. Oo. Ginagana. Opo. Hmm. Iba naman siyempre nagtitipid, pumunta doon sa may putakti, ginanon ng lips niya. So, ganun lang yan Kaya pag may magpapatato, ang ganda ng tattoo mo tanongin mo, para saan yan? Para kanino yan? Yan. Para kanino Amen. yan? Amen. Di ba? Yan. Yan ang Yung iba magandang sa nagpapalagay, Jesus
is my Lord. Okay? Yes. Ngayon, another subject, meron tayong alam niyo ba yung grupo natin na chat? 'Di ba yung grupo natin na, yung grupo natin sa chat natin? Group Yung chat. Xmas, COC. Kimas, 'di Ah, ba? ah, Yung opo. kasi karamihan sa mga Kristiyano medyo tinatamad maglagay ng kumpleto eh. Dapat Christmas, ginagawang Xmas, o ang iba Mas Kimas. Yung Ki kasi stand for ano yun eh. Katulad ng variable. JIL. Pag sinabing JIL, ano ibig sabihin nun? Jesus is Lord. Pag sinabing JC, Jesus Christ. see? Ganun yun eh. Ang iba sobrang tamad kaya pag nagano ng Christmas, yung X kasi ang akala nila unknown. Sa ano yan? Sa word unknown. Pero Yeah, yung key, ano yun? variable po. Christus yun eh. Christus, chi. Di ba? Sa Greek word. Ngayon ay Opo. nagkakaroon ng sabi ko sa kanila, dito natin pag-usapan yan sa Zoom or sa wag lang Aha. sa Messenger kasi ang haba eh. Di ba napapansin Mm. nyo, pag nagpo-posting sa Messenger, sabi ko itong Messenger natin, supposed to be, ano lang to, yung announcement, greeting. Announcement. So, wala nang explanation, para nag-sermon doon eh. Kaya sabi Ah, ko, please, di ba, sabi ko, wag, natin, magkaroon tayo ng discussion this Sunday, pag yan. natin, kasi, di ba, napansin nyo ba? Kaya kailangan talaga yung limited tayong, yung pag-uusapan natin. At saka naman eh, pag sinabi mong Christmas eh, automatic naman yan si Jesus Christ eh. Tama, tama, tama. Diba? Huwag naman, Wala ba hindi namang, naman ang hindi yun. lang nagki-Christmas, ang Iglesia ni Manalo, ang Jehovah, ang Sabadista, ang Muslim. Hindi yan tayo, hindi naman tayo nagse-celebrate ng 25 talaga eh. Everyday sa Oh, atin hindi, eh. hindi. Opo. Everyday. Kaya lang, Amen. traditionally, kaya tayo nagse-celebrate para ma-separate. We celebrate separate from the world. Kasi Mhm. pag wala kang celebration on the 25th or any Christmas near Christmas, ang mga member naghahanap ng celebration. Ngayon, kung meron tayong Opo. celebration separate from the world, napakaganda nun. Kaya tayo hindi tayo nagse-celebrate ng Christmas, dahil tayo nagse-celebrate para ma-separate ang ating celebration from the world. Nakuha niyo ba 'yon? Opo. Yes. Ha? Amen. Ganun tayo. Kaya nagse-celebrate tayo ng Christmas, sineseparate natin yung klase ng celebration ng world. Opo. Christian celebration. Ngayon, tayo ba talaga naniniwala ng Jesus Christ na nag-celebrate birthday December 25? No. Pero we celebrate. Naniniwala ba tayo ng araw ng puso ay kada February 14? No. Diba? Hindi Naniniwala naman. ba tayo na ang freedom lang, kada June or July 4th? No. So ang ibig lang sabihin, ginagamit natin yung celebration na nangyayari every month para tayo mass separate. Yes. Ha? Opo. Tama, Katulad ng tama. Halloween. Yan. Nag-celebrate ba natin ng Halloween? No. Nag-celebrate tayo ng harvest for Christ separate from Halloween. Ha? Opo. Hindi na tayo nagde-dress up o na may makeup ng mga katatakutan. Kahit nga wala tayong makeup ay nakakatakot sa kanila eh. Oh, ang sabi sa Old Testament, fearfully, di ba? Ha? Fearfully made. Sabi ganun eh. Brad, ang mukha mo nakakatakot. Bakit? Ha? Hindi ka pa nga nagme-makeup eh. Halloween ka na kaagad. Ayan. Hindi, totoo lang to, no? Kasi andyan na si Brad, nagtatago na yung mga hindi Kristiyano. Kasi papangaralan sila. Takot na takot. Takot na takot Kaya sa iyo. Kasi, matatakot. naku, si Brother Mike, magba-Bible study yan. Magtago na tayo. Busy kami, Brad. Di ba? Yes, Ganun yung ang purpose Ah, natin to separate. Tatandaan nyo, kaya tayo nagse-celebrate ng Valentine's, hindi para sa Valentine's, kundi sineseparate natin. Kaya lalo pa tayo nating na. nagsa-celebrate ng New Year,
Kasi yung New Year, hindi mo naman talaga alam anong New Year. Sa Chinese, ang New Year sa February, March. Ang equinox, spring equinox, sa March Oo. din. February sa March. Sa Julian calendar, diyan sa Roman calendar, January. Gregorian, opo. Di ba? Gregorian calendar. Sa atin, ang talagang New Year, if you are in Christ, that's a new year sa iyo. Amen. That's a Bagong new buhay year. ka. Everyone who is in Christ Jesus is a new creation. Praise God. Nakuha niyo ba yung puntos natin? So, celebrate tayo ng New Year. Maganda yung celebration natin kasi si Jesus Christ. There's nothing new without Jesus Christ. Kahit sabi mong i-promise mo, meron kang next year magbabago ko, ha? Hindi ko kakain ng ganito, hindi ko kakain ng balot, hindi ko kakain ng baboy sa January 'yon. Pagdating na sa February, doon ka kakain naman. Wala ring new. There's nothing new. 'Di ba? There's nothing new. Kaya kailangan natin si Jesus Christ. Kaya dapat kada yan, di ba? Darating ang January, may programa kayo. Anong programa? Alam nyo, ang ministro dapat very creative in season and out of season. Pag dumating ang January, meron kang programa, ma-separate ang mga Kristiyano kung maaari madala mo yung hindi Kristiyano sa celebration. Amen. Sa February, Valentine's. Hindi mo na kailangan ng Valentine's, kailangan mo si Jesus Christ kasi 4 na klase ng pag-ibig. Ha? Ganun yun eh. Pagdating ng March and April, resurrection, ang tunay na pagkabuhay. 'Di ba? Alam nyo, every month ang ganda ng mga subject na mga natin eh. Every month, mga magagandang subject. March, April, May, June, tag-ulan, tag-init, tapos sa June, sa June maganda sa June. Alam mo anong kagandahan sa June? Anong uso sa June? Spring. Rhyme. Ano yun? Hindi, ang tatlong uso diyan yung San Juan. Pagtatanim. San Juan. San Juan. Di ba? Ipipreach mo yung yung baptism. Diyan kayo magkaroon ng program. Meron kayong program. Ano pa? Sa June. Ano pa yung sa June? Freedom, liberty, independence. Di ba? So marami tayong mapag-aaral, independence. Tapos pagdating naman sa June, July, yung July na yan, August, September, lahat ng mga occasion, opportunity natin mga Kristiyano yan, mga pastor. Di ba? Amen? Amen. Okay, wala nang tanong. Wala nang dagdag. May dadagdag lang po Gusto ako. ko lang magdagdag. Sino to? Brother Joel po. Sige, dalawa. So, unahin mo natin si Joel Romero, susunod si Joel Magsino, tapos yung iba pa. Sige. Sige po. Yung December 24, 25 napag-usapan na natin 'yan. Pero meron isang maganda yung Halloween na banggit kanina. Yung isa, All Souls Day. Yung Halloween. Yung November 1, All Saints Day. Nung unang panahon, nung kukunti pa lang ang Biblia, marami na nag-share ng gospel at ang Halloween ay napakalaki na celebration sa sanlibutan kasi ito yung panahon na meron daw daan na bumabalik daw yung mga masamang espiritu, bumabalik daw sa mga lugar nila. Kaya meron tayong Halloween. Yung mga Kristiyano that time, ang ginawa nila, All Saints Day. All Saints Day. Ibig sabihin, araw ito ng mga banal. Kailan ito? Lahat ng namatay noong November 2 hanggang October, sumunod na taon, October 31, sineselebrate nila yung kanilang martyrdom noong November 1 or All Saints Day. Kaya tayo nagkaroon ng All Saints Day para itapol yung Halloween, yung All Souls Day, yung araw ng patay. Ang mga Kristiyano doon, very, very creative. Kaya tayo nagkaroon ng All Saints Day. Ibig sabihin, hanggang ngayon nga ang mga Kristiyano, hindi lang November 1, All Saints Day, kino-cover na rin nila yung October 31 na yung Halloween mismo. Ibig sabihin, tayo bilang mga Kristiyano, kinakailangan maging matalino. Kinakailangan natin i-cover yung mga pandaraya ni Satan. Kaya nasaktan ako nung banggitin na ang December 24, 25, ang pinakamasamang araw, mali eh.
kino-cover natin yung mga pandaraya ni Satan. Hindi natin sila inaatrasan. Huwag tayong umatras. Dahil ba ang mga tao hindi na si Christ ang sineselebrate, i-atras na tayo? Huwag. Dapat lalo pa maging forceful tayo. Ipakilala natin sino ganito yan, kapatid eh. Alam mo, kapatid. Ang maganda diyan, kapatid, kasi ganito yan eh. Lahat ng mga magagandang ginagawa natin na pine-perverse ni Satan. Bigyan ko yung example. Tama yan, tama. Opo. Yung alam nyo yung YMCA? Yung YMCA, Youth Christian Men's Fellowship, Young Men's Christian. Christian pa, YMCA. Young Men Christian Association. Talaga nag-ano sila ngayon, kinurap ni Satan. Naging yung gay theme song. Hindi, ang mga original niya katulad ng Harvard. Yung mga school, mga Christian yan eh. University. Kinukurap. Lahat ng bagay kinukurap ni Satan. Tayo naman, ay kurap yan, hindi natin gamitin. Katulad ng sabi na, yung Christmas tree, pagan daw yan. Yung Christmas tree, nire-represent tree of life. Ganon yun eh. Depende nga sa interpretation nila eh. Kinukurap ni Satan yun eh. Kaya tayo na, bago ko magsalita si Joel na Magsino, ito pa, yung birthday daw ni Jesus, hindi dapat celebrate. Dapat nga natin i-celebrate yun eh. Tama. Opo, bang pag sinabing birthday, sineselebrate mo yung birthday ng patay o birthday ng buhay? Siyempre, buhay. Si Jesus ay buhay eh. Dapat araw-araw mo celebrate. He's alive. Diba? Amen. Hindi tayo nagse-celebrate ng patay. Amen. Kaya nga alam nyo, nangyayari dyan, empty manger, empty crib, empty cross, empty tomb. Ibig sabihin, buhay siya. Amen. Diba? Wala na siya sa crib. Wala yung Santo Niño. Wala na yun. Wala na yung kaya yung natin, empty crib, empty cross, empty tomb. Grave. Wala. Ganun yun eh. Tsaka iyon ang isang tsaka sabi nila yung pinaka-worst day sa Christmas. There's no such things worst day. Bakit? Every day with Jesus is a good day. Tama. Every day with Jesus. Kahit sabi mo, worse yan. Every day with Jesus is a good day. Amen. All right, Brother Joel. Okay po. Ang sasabihin ko po ay may kinalaman din sa sinasabi ninyo about Christmas. Kung hindi tayo magse-celebrate ng Christmas, this is for the people na mga Kristiyano na ayaw mag-celebrate dahil di nga daw ito yung araw ng kapanganakan ng Panginoon. Lahat naman tayo naniniwala na hindi naman talaga yun. But we celebrate Christmas. Ang problema, doon sa mga hindi nagse-celebrate, daig pa sila ng mga pagano na nagse-celebrate ng Christmas. Meron niya hindi naniniwala kay Kristo pero they are celebrating Christmas eh. No. Now, one thing, ang kanilang dahilan is hindi kami nagse-celebrate kasi sa amin naman araw-araw ay Pasko. The problem is, araw-araw ay Pasko nga sa inyo sinasabi, pero we have 365 days. How many days doon sa isang taon na tayo ay mukhang Kristiyano? Tayo ay talagang nabubuhay sa atin yung pagiging Kristiyano, nabubuhay sa atin yung Kristo na tinanggap natin. Baka mas marami pa yung araw na hindi nabubuhay sa atin si Kristo. Tama diba? Tapos sasabihin natin, magdadahilan tayo, hindi tayo nagsa-celebrate, hindi naman Pasko, hindi naman talaga sa atin yan, sa mga pagano yan. Yun ang problema. Ang dyan kasi kapatid, ang nakakalungkot dyan, kasi we have freedom. Mag-celebrate ka, hindi, walang hahatol sa iyo. Ang problema, pag nag-celebrate tayo, tayong hinahatol. You see the difference? Di ba mas maganda yung masaya tayo pag Christmas o malungkot tayo pag Christmas? Mas maganda, masaya tayo. Di ba? Di po ba nung magsalita si Brother Mel ay kasama yung topic about Christmas, na pwede naman tayo mag-celebrate na Christmas na yung biblical way eh. Tama yun. Diba? Hindi yung paano mag-celebrate ang mundo, but kung paano na tayo mag-celebrate kung ano yung precept ng Bible.
Actually, alam mo, pag nakita nila yung ano, yung Kristiyano nagse-celebrate, aba iba pa lang celebration nila, no? Mhm. Ba, mas maano sila kaysa yung ano, yung, pag ano pag Christmas para kang tinabunan ng langit at lupa napakalungkot mo. 'Di ba ang pangit noon, 'di ba? Ay, opo, opo. Bakit Christmas na Christmas para kang yung ano, Biyernes mahal ng na araw, Taktuban. para kang ano, yung Biyernes Santo, para kang hindi ba ang pangit pakinggan noon ang Kristiyano dapat masaya ka araw-araw, including Christmas. Ang mangyayari niyan masaya ka araw-araw except Christmas. Di ba? Nakuha niyo ba yung puntos doon? Opo, Masaya ka opo, opo. araw-araw. Ako'y Kristiyano, masaya araw-araw except Christmas. Bakit? Maraming nanghihingi ng regalo, pamasko. Yun lang. Tularan mo si Brother Brother Radon, may Ramon. dadagdag lang po ako. Sige, susunod ka, Ay, Brother Joey. Sige, Ito sige, sige. si Brother Apo, Ramon, apo, pag apo. Pasko nagtatago yan kasi maraming namamasko Hindi nung Pasko hindi ko nakita si Brother Mon nagtatago Ha? Alam ko kung saan nagtatago yan. Alam ko na ang bahay. Ha? Si Don yung Ramon. mga Ano mo, ninong nagtatago Nakamute ka. Pag yan ay naging Don na, hindi na magtatago yan. Malapit na maging Don Ramon. Don Pepe. Okay, Brother Ayan, Joey. Don Ramon yan. Brother Joey. Ano pa? Apo. Nako, Nakalimutan mo na. Si Monching magsalita. Alam niyo ba, ang sabi daw, hindi daw natin makikita na sinelebrate ang kapanganakan ni Kristo nung unang taon, ikalawang taon. Sabi ko, hindi. Alam niyo ba kung sinong dumating? Angel. Host of angels ang nag-celebrate. Ako po. Sorry. Ang sabi ko lang, hello, test 2. Ayan, ang sabi ko, ang celebration, napakaganda. Heavenly host. Yes. Nandoon. Umawit. Anong gusto mo? Panlupa lang? Ito, dito pangkalawakan na nga May mga regalo. Although hindi rin sa araw na yun, bituin sa langit na hanggang ngayon, di pa rin ma-explain paano nangyari. Ang sabi nila, nagkaroon daw ng alignment ang Jupiter, ang Mars, at ang mga heavenly bodies, kaya nagkaroon daw ng... Hindi natin alam. Pero, the heaven rejoice yung kapanganakan ni Kristo. Tama. Ano sinasabi nilang walang celebration? Meron. Mababasa. Let's read our Bible. Wala daw, meron. Kaya nga, sa akin lang, no? Alam natin, anumang araw yan, ang Catholic nga ngayon ipinakita yung kuweba na kung saan nandoon yung mga shepherd kasi nga malamig So, pinapaliwanag nila na talagang December 25. Pero syempre, hindi naman mahalaga sa atin yung araw per se kasi nga, pipilitin natin yung challenge si Kuya Joel Pipilitin natin na maging araw-araw Pasko. Pipilitin natin maging banal araw-araw. Ang challenge nga sa atin, baka mas marami pa yung walang kabanalan araw-araw natin sa ang hindi ko lang, kapatid na Joey, ang hindi ko lang maintindihan, sabi nila, araw-araw ay Pasko. Pero pagdating ng 25, hindi kami nagse-celebrate. Yun nga Yun ang hindi ko maintindihan Pag sinasabi mong araw-araw Pasko, kasama yung 25. Di ba? Hindi ata. Aba. Kasama yun. Merong exception to the rule Ganun Baka hindi po kasama yung panahon na sila igalit. Tama. Hindi kasi nga magastos ang Pasko Alam niyo itong pinakamagastos na December, January. Pinakamagastos. Pag hindi mo nakikita si Brother Monching, ibig sabihin yan, natatakot yan, kapatid. Natatakot yan. Tatago yan sa mga, siguro maraming inaanak to. Nakamute ka, Ching. Nagtatago to yung mga ninong at ninang nagtatago puntahan nyo na lang pag nagtatago si Monte, puntahan nyo lang si Sister Juliet at saka si Brother John so kayo mamasko. Hallelujah. So kayo mamasko. Dapat po doon yung ayaw ng Christmas, dapat huwag yung tatanggap ng Christmas gift. Yun ang problema. Ayaw pa tapos yung di ba? Sabi nga ni yung tungkol sa Christmas. Bakit yung kung birthday ni Jesus Christ, bakit tayo nagbibigayan? Hindi kay Jesus Christ, di ba? Ang totoo niyan, si Jesus Christ, if you love one another, you love God.
Pag minahal nyo yung Amen. kapatid Amen. mo, you love me, sabi ni God. So pag nagbigay ka sa kapatid mo na nangangailangan, nagregalo ka ng sa kapatid mo na nangangailangan, para na rin tinulungan mo si Jesus Christ. Di ba yun ang sabi niya? Yeah. Show your love to me. Kasi hindi naman natin talaga mapapakita yung pagmamahal natin sa Diyos. Nagbigay tayo ng regalo sa Diyos. Paano tatanggapin ng Diyos yun? Sabi niya, give it to one another. Love one another. Di ba? Yung rob Hindi naman one pwedeng ihagis another. sa langit. Ha? Rob. Hindi mo kayo magnakawan sa isa't isa. Love one another. Yun ang ano. Amen. Okay na? Okay na? Wala na kayong tanong? Apo. Wala na kayong tanong. Kung meron pa kayong tanong, at least ang lesson natin yun, dalawa na cover natin, tato tsaka Christmas. Baka mamaya si Brother Robert, mabalita ako, nagpatuto ng Christmas sa katawan. Yeah. Kulang nga sa gamot eh. Magpapatato pa. Bahala ko magpatato sa mata. Ayan. Yung mata kong isa. Alam mo kapatid, basta yung isa man ang mata mo, dalawa o tatlo. Basta na sa Panginoon ka, kapatid. Amen. Yung may mata dito sa gitna, third eye. Tinatawag na third eye. Alam mo kapatid, anong gusto mong isang mata, yung third eye? Alam mo yung third eye? Ayoko nun. Nag-iisaya sa farm, baka yung makita. Meron kang sixth sense. Pare Armel, pagka yung third eye ng patatato mo, mahirap lagyan ng salamin yun. Tatlo na yung salamin mo. Sabi, dito, libre mata ka dito sa moment. Libre mata rito sa Holy Cross. Maganda ang salamin yan. $100 yan. So okay na yung natin, yung tattoo. Kailangan tayo be gentle. Maging tayo yung maunawain. Dagdagan natin, yung iba kasi pag nakakita ng tattoo, parang yung lumalayo na. Naku, ayoko ng Judgmental kagad eh. Judgmental. Tapos pag nagse-celebrate ng Christmas, huwag kang pupunta kina Brother Joel kasi nagse-celebrate ng Christmas yan. Tapos kina Brother Juliet, Brother June at saka Sister Juliet, malaking Christmas tree yan. Huwag kayong pupunta dyan. Pero meron pong isa dito sa amin, dito sa Calapan. Kasi ang Town Festa ay January 1. Noong panahon na ako ay nasa seminary pa, pagka umuwi ako for the season, yung mga kamag-anak magdaratingan galing sa bukid. Ako ay napakatalas ng dila eh. Sinasabihan ko, hindi po kami naghahanda dahil piyesta, naghahanda po kami dahil bagong taon. Tama nga. Alam mo, isa pa yan eh. Ito pa, isa pa yan. Alam mo, sa Pilipinas, sabi nga ng mga puti Pilipinas is full of wastebal. Wastebal ko kasi ang government sa Pilipinas, halos kada buwan may piyesta eh. Wastebal. Ngayon, meron tanong dyan mga kapatid. Dapat ba tayong kumain na mga hinahanda sa mga piyesta? Kasi yan, mga patron yan eh. Tama ba yun? Diyan sa Laguna, may ba yung mga piyesta diyan sa Laguna? Naku, magandang puntahan kayo diyan sa piyesta diyan. Tayo ba mga Kristiyano dapat mag-celebrate o makikain sa piyesta? Nasa Bible din yan eh. Apo. Ano lang yan? Next topic na yan. Ayan. Natutokso na akong magsalita. Next topic natin. Alam mo, ako mahilig ako magpiesta noon eh. Nakikikain lang ako. Ngayon, tama ba 'yon? Diba? Alam mo, isa yan eh. Ito lang sasabihin ko for future topic. Make it a source of soul winning. Make it a source. Halimbawa, naghanda si Brother June sa si Juliet sa piyesta. Make it source na soul winning. Parang sabi ni Brother Joel Magsino, hindi kami naghahanda para sa ito ay para sa
Hindi sa ano piyesta para ito saan, ha? Ganun lang 'yon. Anyway, another subject. Kung wala na kayong tanong, kapatid, ipi-pray natin si ano ha, continue i-pray natin si Ah, si Sister Sister Terry tsaka si Terry. Junjun. Sa private prayer natin ngayon at Ano, saka sa private prayer Ano natin. po ba ano yung apelido, John? si Jun Ha? na Apelido nila, volunteer sir. camp? Sino? Ano apelido? Volunteer po ba yung kay Junjun? Tambal. Tambal. Tambal? Oo. Tambal. Tambal. Oo, anak ni Sister Terry, Teresa. Yeah. Ayun ang kauna-unang baptism sa Tacloban natin, sa COC natin. Oo. Tatlo sila, si John John, si Larry, Larry at si Arenzano. Eli. Oo, iyon tatlo yun ang kauna-unang baptism natin sa Tacloban yun, yung tatlong yun. Si John John, ano yan, medyo tahimik lang yan, pero talagang nag-aano sa ating Panginoon din yan. I-pray natin na pinagdadaanan nila na, ayan, Sister Terry. Terry. Ito very sila i-prayer natin sa kanilang needs, sa kanilang talaga si John John very close din sa akin yan dahil dyan na kami lumaki. Diyan kami Brother Ador, Oh, Lolo Ador, oh. tanong ko lang puro may info. Yung bang pagsamba sa Tacloban doon pa rin sa bahay o nagkaroon na sila ng kapilya? Sa bahay pa rin. Sa bahay pa rin. Bahay ni Sister Terry. Hindi, yung kay Sister Terry sa Lapas yun, naging extension ni Brother Levi Lapas. Bantilis yun. Sa Lapas. Ah, Sa Lapas yun. Ngayon doon na sila nakatira, doon na rin nakatira si John John, pero bumababa din sila sa Tacloban. Yung Tacloban, ano yun, yung dati naming bahay yun eh. Doon pa rin yun hanggang ngayon. Doon pa rin yun. Oo. Na dinonate na yun eh. Matagal na yun sa church na yun. So i-pray natin kasi si Sister Terry talagang serious tong natin. Kung bari natin. Basta John 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 Tambal ang natin. Tambal. Natin na palakasin sila sa kanilang pananampalataya, kanilang needs, saka sa healing. Sa healing. Okay ba? Brother Robert, kasi yan, si Brother Mike, kilala ni Brother Mike yan, si Brother Joel, mga nakapunta ng Tacloban, si Brother June, at saka Sister Kami ni Juliet. Kuya Ramon. Brother June, Sister Juliet, okay? Pakiano ninyo ha, sama sa prayer natin si Sister Terry. Prayer request natin. Brother Ramon, sa chat nyo, sa Project 7, pakiano si si Brother John John Tambal ha. Brother Mon, Brother Joel. Ha? Okay, lahat kayo nandiyan sa online natin. Yung Yes. iba tahimik lang yung iba nakikinig. So na lang isama natin. Teka muna, siguro ipag-pray Brother Joel, pwede ka mag-pray para sa special prayer natin. Joey. Joel. Joey, apa. Magsino. Si Brother Joel magsino natin. Apa. Joel. Sa sunod ka, Brother Joey Romero sa next. Si Brother Joel. Narinig mo pa? Opo. Let's pray po. Taka mo na. I-pray natin yung needs nila Brother John John kasi pamilya, tatlong anak niya. John John Tambal. Si Brother John John Tambal, yung tatlo yung anak niya, yung misis niya, bago yung mother si Sister Terry, i-pray natin. Kapatid, tatlo yung kapatid niya eh. So, tsaka yung tatlo yung anak niya, ganun. So, i-pray natin na sana malagpasan nila tong yung pagsubok na God will give them mercy and grace and healing. Yun ang natin. Ngayon, specific muna sa kanila na yung the rest personal na lang natin, okay? Sige, tumahimik muna tayo. Ipaki-mute natin lahat. Paki-mute natin. Si Brother Joel. I-pray natin na sana there's a way out na ma-heal si na Panginoon. Bigyan ng lakas na Okay, let's pray. Sa iyo, dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Aming pong papuri at pasasalamat ang aming tinataas sa iyo sapagkat patuloy mong pinapakita sa amin ang
kagandahan ng buhay, ang iyong pagmamahal at ang iyong pagkalinga sa amin. Sa lahat ng aming mga pangailangan sa araw-araw, kami po ay lubos na napapasalamatan. At sa oras pong ito, dakilang Ama, nais po namin ilapit sa iyo ang aming kapatid na si Junjun, anak ni Sister Terry. Ang dalangin po namin, Ama, ay ipuin mo siya ng iyong magpalang Ama. Kami po ay naniniwala na sa lahat ng pagkakataon na kapag ikaw ang kumilos sa buhay namin, ay kaya po namin tampasan ang lahat ng mga subok, lahat ng mga bagay na nangyayari sa amin. Sapagkat ikaw yung aming kaagapay, ikaw yung aming katulong sa aming buhay. At sa pagkakataon pong ito sa buhay ni Brother Junjun, ang dalangin po namin naman ay malampasan niya yung sa lupuyang problema ng kanyang kalusugan. So, nakikita po namin, nababalitaan po namin kung gaano kalubha yung kanyang karamdaman. Pag kami po ay patuloy na naniniwala, patuloy kami sumasampalataya na sa iyong kalooban ay maaaring magkaroon ng kagalingan ang aming kapatid na ito. Mag-iingat po sa kanyang pamilya. Doon po sa kanyang mga anak, patuloy po namin dalangin ang mga pagpapala upang sa mga araw-araw na kailang kakailanganin, in the absence ng kanilang ama, ay dalangin po namin na patuloy silang makakalinga ang kayong mga pangangailangan. At ganoon din, Panginoon, ang dalangin namin ng kapayapaan sa puso ng bawat sa pamilya ng Brother Junjun, sa pamilya ng Sister Terry, na sila ay pupuspusin mo ng iyong pag-ibig at kapayapaan at sa ganun, Panginoon, hindi po magkakaroon ng, hindi sila may stress, hindi sila mababagabag sa katatayuan ng kanilang mahal sa buhay, kundi, Panginoon, aasa sila sa iyong pagmamahal, aasa sila sa iyong kabutihan para sa kanilang buhay. At kami po ay patuloy na lalapit sa iyo para sa kagalingan ni Brother Junjun. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Alright. Amen. Maraming salamat. Continue lang sa mga private prayer natin. Continue lang. So hopefully na magpalakas sa Sister Terry. You need to be strong. Okay? The whole family kailangan maging itong panahon ng ng challenges. Kumbaga sana pagsubok sa inyong buhay yan, pananampalataya. So we will continue to pray. Okay? Okay, we'll see you. Yung Happy New Year, make it happy with Jesus, okay? Okay? And then, kung meron kayong message sa Messenger, ano na lang ninyo. Ha? Brother Mike? Yes, Mike, opo. thank you so much, Brother Robert. Thank you rin so much, Brother Ramon. Yes. Thank you so much, Brother Joel Magsino. Thank you so much, Brother June and Sister Juliet. Thank you so much. I-continue natin i-pray si ang prayer natin, basta marami tayong i-pray. Let's God expect natin yung yung miracles niya. And then Brother Joey Romero, and the rest, yung iba na sa silent mode. I-pray natin continuous. Sister Terry, palakas lang ha. Kailangan you need to be strong. Kailangan kang maging malakas ka. Stay healthy, stay strong. Okay, continue lang ha. Okay na? God bless. I-pray natin. Thank you. Bye-bye.